Alam niyo ba mga viewers, gusto ko lang i-share na a little bit, medyo nagkakagulo kami dito sa Hong Kong. Kaming mga OFW na nandito sa Hong Kong, alam niyo kung bakit? Dahil inallowed na ng Hong Kong na mag-hire ng mga Filipino skilled worker. O diba? Akalain niyo yun? Hindi naman ito talaga bago. Meron naman talaga previously na mangilan-mangilan na nandito. Meron mga teacher dito, mga engineer dito. Pero hindi talaga siya marami. Konti lang talaga siya i-compare mo sa ibang bansa like Dubai na napakaraming mga Filipino na nag-work sa ibang company. Pero dito sa Hong Kong, hindi pa masyado. But recently, marami ng mga nag-open na position para sa mga Pilipino na gusto mag-apply for skilled workers. So kung ano man yung mga skilled mo na tinatago na available, pwede ka talagang mag-apply. But of course, merong mga certain requirements. So according sa mga position na nakita ko online, pinost online ng isang agency, pwede nang mag-hire ang Hong Kong dito ng isang receptionist sa hotel na Filipino, mga waiter, waitress, office staffs, receptionist, therapists. Basta majority talaga na kung ano man yung mga posisyon talaga ng company is ina-allowed na nila ang Pilipinong mag-apply dahil nga according sa agent na nakilala ko, which is yung coach din namin sa swimming, na dati daw yung mga ina-hire ng company is worker from China. Pero since nga na nakita nila na grabe yung attitude ng mga Pilipino towards work, malinis magtrabaho, masinop, kaya they prefer na mag-hire ng mga Pilipino. O diba? Ang saya. At meron na nga ditong patunay niyan. Merong isang vlogger dito sa Hong Kong na isang katulong din na si Josa Pilipina, na hire nga siya bilang therapist. Therapist dito sa Hong Kong at yung sahod niya is 15,000 Hong Kong dollar. O diba kalaki-laki ng sahod, 15,000 Hong Kong dollar. Napatigil talaga ako at naghanap ng calculator para ma-multiply ko lang kung magkano in total. So sasabihin ko na sa inyo para hindi na kayo mahirapan, 110,000 pesos as of today's palitan. O diba ang laking tulong, ang laking pagkakaiba. According sa aking pagmamarites, dahil marites naman talaga ako online, nakikita ko yung mga post ni Josang Cosenera na isang vlogger dito sa Hong Kong na siya nga yung kauna-unahang kilala ko na natanggap bilang isang skilled worker dito sa Hong Kong. So yun yung sahod na ino-offer sa kanya. Starting is 15,000 up. So hindi pa natin alam kung baka nagustuhan yung employer niya ang kanyang trabaho, is i-increasean pa siya. Basta yun yung starting niya. And alam niyo ba si Josang Cosenera dyan dito sa Hong Kong, malaki yung sahod niya kasi yung amo niya dito is Western and magaling nga siya magluto. Pero then kahit na malaki yung sahod niya compare sa aming mga katulong dito, no? Kasi parang skilled na siya sa pagluluto, pero mas malaki pa talaga yung offer sa kanya ng skilled worker. Pero mga marites dyan, hindi ganun kadali, no? Marami din siyang pinagdadaanan kung paano niya nakuha yung posisyon niya bilang isang therapist dito sa Hong Kong. So, nag-aral siya ng therapist sa OWA. Kumuha din siya ng isang therapist course dito sa Hong Kong na kailangan mong magbayad para mahasa talaga yung skills niya. Marami siyang mga sinalihan na organization na about therapist para talaga yung skill na therapist niya is buong-buo at kumpleto yung mga certificate niya. Kaya pag-apply niya doon sa in-applyan niyang trabaho, tanggap talaga siya dahil overqualified siya. Yung mga certificate niya at yung mga experience talaga niya is overwhelming. Wala lang akong alam kung, hindi ko lang sure kung si Josang Cosenera is nakapagsalita siya ng Cantonese. But yung skills talaga niya and experience and certificate talaga is higher na talaga nung nakita ng employer. So anyway, sa mga skilled worker pala na gusto mag-apply dito sa Hong Kong, isa lang naman yung pinaka-main na requirements. Kailangan nating marunong mag-Cantonese. Yun lang talaga yung top priority. The rest of it kaya nating i-provide. As much as marunong tayong magsalita ng Cantonese, yun talaga yung top nila. If you are Filipino, you know how to speak Cantonese, then you are hired. Diba? Like if you are from the Philippines who graduated office administration and then you apply here in Hong Kong, kumbaga may experience ka na, may skilled ka na dahil pinag-aralan mo na yan. But the question is, do you know how to speak Cantonese? Oh, yun yung problema. Kaya grabe, nagsisisi ako. 2 years akong tinuruan ni Lola ng Cantonese para lang akong wala. Para lang hindi ako nakikinig. Kasi mahirap talaga siya. Para sa akin, nahirapan akong matutong mag-Cantonese. Dahil dito sa akin, magaling yung amo ko mag-English.
Kaya hindi talaga ako nakakapag-Cantonese. And nasisisi ako dahil nasayang yung 2 years. Imagine for the span of 2 years, wala man lang ako natutunan. But it's never been late. And ngayon, nagtatry na talaga ako mag-aral ng mga Cantonese lesson. Nagpapaturo ako sa alaga ko dahil grabe skill din natin yan pag marunong tayong magsalita sa kanilang dialect. So sa susunod pala viewers, magpunta ako sa agency. Titingnan ko doon kung yung ano yung mga qualification ng mga ino-offer nila na skilled worker. Ang pipilian ko doon kung ano yung bagay sa akin. And from of this moment, habang hindi pa ako nagpupunta, yun yung reason ko na lahat ng mga skills na pwede kong i-acquire, kinuha ko talaga kahit na pagod ako during Sunday. Yung Sunday ko talaga is super loaded na with lots of activity dahil gusto kong magkaroon ng napakaraming bala para soon mag-apply tayo ng skilled worker dito is matanggap tayo, di ba? Napakalaking bagay talaga viewers kung dito tayo magtrabaho bilang skilled worker sa Hong Kong dahil malapit lang ito sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan magpunta pa ng Canada, napakalayo yon sa pamilya ko, kaya pursue ko na talaga to. So naniniwala naman ako na if it's for me, God will find a way. So si Lord na talaga yung bahala. Ano ko na sa kanya lahat. Itiwala ako na sa kanya lahat ang aking buhay. So yun lang talaga dito. If nagtrabaho ka pa dito habang katulong, for the previous months, mga before mag-end yung 2024, meron ding mga nag-hire na mga office jobs, meron din dito na natanggap na office job. So before kasi hindi ko yun personally talaga nalaman kung ano, kung requires ba talaga yung Cantonese, but as of this moment, yung coach ko namin kasi sa swimming is siya yung Asian, so yung priority lang talaga ng kanyang boss is dapat marunong mag-Cantonese. So previously, meron din na-hire dito na office staff. So first nila na nag-open position for skilled worker is kailangan mong finish contract ka or terminated. So yun yung mga priority nila na tinatanggap nilang mag-apply. So yung may mga amo currently, hindi ka allowed na mag-break ng contract mo para mag-apply lang. So mga ganun. But now, since it's 2025 and napakarami ng mga agency na nag-o-offer na pwede ka na mag-apply doon, okay na. So habang nandyan ka sa amo mo, mag-a-apply ka ng skilled worker, pag natanggap ka, yun yung time na magbigay ka ng 1 month notice for termination. Syempre naman mga Mars, kahit na mas pipiliin talaga natin yung skilled kasi malaki yung sahod nun unless yung employer natin kayang bayaran kung magkano yung ino-offer ng skilled worker, di ba? Kung may chance man lang tayo na kukikita ng medyo malaki, i-grab na natin. Kayo ba na nanonood dyan? Mag-practice na kayong Cantonese. Kung nandito kayo sa Hong Kong talaga, mag-learn tayo ng Cantonese dahil ngayon ko lang talaga na-appreciate kung ano ka-importance yung Cantonese. Kailangan talaga nating marunong, pero ang hirap talaga, pero kaya ng iba, kaya din natin. So yun talaga yung mindset ko lagi dahil kailangan kong matuto. Kung kaya nila, kaya ko rin. So at ikaw naman, if ikaw naman ay nandyan pa sa Pilipinas, mag-isip-isip ka na, mag-Hong Kong ka na at pwede kang mag-skilled worker. So pwede ka ding mag-aaral ng Cantonese online. Yun yung ginagawa ko ngayon. Nag-aaral ako ng Cantonese online. Yung mga basic lang. Medyo marunong naman ako. Baka sabihin yung wala talaga akong alam, no? Medyo marunong naman ako yung mga daily conversation, mga basic words, mga ganon. Pero pag nag-uusap na talaga, hindi ko na talaga maintindihan kasi parang wala talagang letters na lumalabas sa kanilang bibig. So let's be positive lang, no? Na lahat tayong mga nandito sa Pilipinas, nandito sa Hong Kong na makapasok tayo sa skilled worker. Kaya invest lang muna tayo sa ating mga skills, and if you watch this long, thank you.